Tumitindi ang usaping border sa Canada. Isa po kasi ito sa mga itinutulak ni US President-elect Donald Trump na kondisyon para maiwasan ang pagpapatupad sa bantang taripa sa mga produkto mula sa bansa. Sa isang poll, maraming Canadians daw ang naniniwalang kailangan na nga ng mas mahigpit na seguridad sa border. Sa ulat ni Keisha Balatbat, daing ng advocate, di dapat mga migrante ang sinisisi. Recognizing yes, there are political and social issues related to immigration, but this blanket statement of immigration and migration is bad hurts rather than helps the community. Sa bagong poll na inilabas ng Leje at National Post kamakailan, 58% sa 1,532 Canadians na tinanong naniniwalang kailangang higpitan ng Canada ang seguridad sa border. Ito sa gitna ng panawagan ni US President-elect Donald Trump na kailangang tutukan ng Canada ang seguridad sa border nang matigil ang pagpasok ng mga iligal na droga at migrante. Pero ayon kay Mac Aruta Conefal, isang Filipino dual citizen na tumira sa Amerika noong unang termino ni Trump, hindi tama na sinisisi sa mga migrante ang problemang ito. It's just a really simple political scapegoat. And so it's frustrating and it's scary, right? Because we have families that have mixed status, mixed citizenship. A lot of us come from migration backgrounds, and it's really disheartening to feel like you and or your community is a part of a problem that needs to be fixed. Tinutulungan niya raw noon ang mga migrante sa Amerika at saksi raw siya sa takot kaugnay sa negatibong sentimiento sa immigration. Sa Leje poll, 77% ng conservative voters ang karaniwang mas sumusuporta sa mga panawagan na higpitan ang border security. I don't think that people realize that fear is very palpable. It results in physical health issues, mental health issues, and also there is a part of the Filipino diasporic community that agrees with this anti-immigrant rhetoric. And I think that part is also very disheartening to hear too, because of how dividing it really is. Para naman sa isang immigration consultant, nararamdaman na raw ng mga Pilipino at iba pang immigrants ang mas malamig na pagtanggap sa kanila ng mga Canadian. Posibleng makikita rin daw ang epekto nito sa mga patakaran ng gobyerno. We already saw it na parang pinaghihigpitan nila lalo, and definitely in the coming months it will not stop. Mas lalong pagtitibayan at iluluk into nila yung mga immigration policies right now, and it might not be rewarding to immigrants. It might be against immigration. 29% sa mga rumesponde sa poll naniniwalang hindi naman kailangan ikabahala ang mga panawagan ni Trump. Payo ni Piandong, alamin ang inyong karapatan bilang isang temporary resident, siguraduhin na legal ang inyong status, at lumapit sa mga profesional kung kailangan ng tulong. Keisha Balatbat, Omni News, Toronto.